Naamoy nyo ba yun? Ang amoy. Ang amoy na nangangamoy. Nangangamoy pag-ibig na sa hangin, mga repa. Kaya ngayon, ikikwento ko sa inyo ang isa sa lagi nyo nare-request sa akin na ikwento, ang aking crush experience. At ngayon na, ang pinakamagandang time para ikwento ko to sa inyo. Okay. Sa tingin ko, halos lahat naman tayo ay nagkaroon na ng crush, di ba? Mapabata o matanda ka man. Kasi ako nga, nung bata pa lang ako, ay nagkaroon na agad ako ng crush. As in, sa sobrang bata ako pa nun, hindi ko pa alam ibig sabihin ng crush na yan. Uy, Rio! Tara laro! Ayaw ko, ang init. Nakakatamad lumabas. Tara na! Niyaya pa ako ni Jel na sunduin ka namin dito sa inyo. Tara na, Rio! だんだん近くなるだんだん嬉しくなる Sige na nga. Tara. Noong mga panahon na yon, lagi akong tuwan-tuwa pag nakakasama namin sa paglalaro si Jill. Hindi niya tunay na pangalan. Kasi minsan, hindi siya pinapayagan ng mga magulang niya na lumabas ng bahay. Madalas din naman kami nakakapaglaro, pero hindi lang talaga katulad ng isa ko pang kaibigan na talaga namang araw-araw kami nakakapaglaro sa labas. Kaya naman pag sinundo ko na isa kong kaibigan, tapos kasama niya si Jill, talaga namang masama na agad ako. Naaalala ko nga nun, pag yung wala kami maisip na laruin, ang ginagawa na lang namin, natambay na lang kami dun sa may halamanan ng santan. At tuwan-tuwa na ako nun pag doon na kami matambay. Kasi lagi akong ginagawan dun ni Jill ng mga alahas gamit ang bulaklak ng santan, katulad ng bracelet at kwintas. Talaga namang inlababo pag kinakabit niya na sa akin yung ginawa niya. Mangha-mangha pa nga ako sa kanya nun kasi sobrang bilis niya maggawa. Yung tipong lilima pa lang yung napagdudugsong ko bulaklak. Tapos siya, nagawa na naman na agad ako ng bago. Lagi nga siyang tawan-tawa sa akin kasi ang bagal ko daw magawa. Kaya minsan, ang ginagawa ko na lang pag wala akong mabigay sa kanya pabalik, nilalagyan ko na lang siya ng bulaklak sa may lagayan ng hikaw sa tenga niya. だんだん近くなるだんだん嬉しくなる Very nice. Fast forward naman tayo ng mga panahong elementary na ako. At itong ikikwento ko sa inyo ay nangyari noong mga panahong grade 2 na ako. At sa tuwing naalala ko to, ako'y natatawa at nakyukyutan sa mga nangyari nun. Nasa kalagitnaan kasi kami ng klase nun. Di ko natanda kung anong subject ang pinag-aaralan namin. Pero tinuturuan kami ng teacher namin nun na maging mabuti sa kapwa. Katulad ng wag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. O kaya naman pag may nakita ka naiyak ay kausapin at